Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 9 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Nais ko po mag-vlog patungkol dito sa 18 ex-Marines na tuluyan na hindi humarap doon sa hearing dyan sa session hall. Ngayon, ang title ko po ngayon, sabi ko na nga, 18 ex-Marines hindi mag-testify ng mukhaan. Sa iba, ang tawag nila ay harapan o harap-harapan. Pero sa Biblia, ang nakasulat ay mukhaan po yan, mukhaan. Ibig sabihin, face to face. Yan po, no? Hindi mag-testify yan. Ay bakit? Ay kulang nga ang testamento nila. Kulang eh. O kaya, paiba-iba. Paiba-iba. Pero, hindi ko natatalakayin dito yung paiba-iba ang testimonya nila at hindi ka panipaniwala. Ang tatalakayin ko po dito, mga kababayan, mga minamahal, ay yung kulang. Opo. At huwag po tayong malito. Ginagawa din po ito ng mga abogado. Opo. At saan naman nanggaling yan? Ay sa Biblia po eh. Sa Biblia nanggaling yan. Ano ba yung mga sunod-sunod na ilalatad nila kung sila ay mag-testify? Yan po ano. At dito, kinopya ko na lahat para maintindihan po natin. Kinopya ko na lahat. Halos buong istansa ay naandyan na. Kasi nung isang araw, pinaliwanag ko na ito eh. Pero wala akong sulat na ganito. Ngayon ay kinopya ko na yung John 5 verse 31 hanggang 40 para maintindihan po natin. Pero ito hindi lang po dito nakasulat sa John. Halos 3 po ang nagsulat na ganito. Pero nga yung iba ang binibigyan nila ng diin. Opo. I-discuss ko rin mamaya Ngayon ay ano po yung sinasabi ko? Kasi nga kulang eh. Kulang. Hindi kasi pwede na mag-testify ka tapos walang mag-testify para sa iyo. Kailangan mo ang 2 witness o 3 witness na mag-testify na i-testify din nila na totoo yung sinasabi mo. Ay wala eh. Isa lang yun Pero ito, habang binabasa po natin ito, ay maintindihan natin papaano ba yung testimony. Pwede ba yun na sinabi lang nila na naghatid sila ng malita doon sa bahay ni ganito? Okay na yun? Hindi po i-admit yun. Pangalawa ay hindi naman nila binuksan ang malita para ipakita yung pera, kahit na paper money lang. Wala eh. Walang binuksan na malita. Pero, ang isasaksak nila sa isipan mo, 40 million, 30 million o 50 million ang dinala nila. Ay, saan ang pera? Hindi nakita po eh. Yan po Pero nga ay kinukondisyon lang ang mga tao dyan o niluluko lang mga tao o deception lang po yan. O sige, at ito na. Babasahin ko na po itong John 5 verse 31 hanggang 40. At dito malalaman natin dito po ay kini-question dito si Jesus Christ na hindi valid yung testimony niya. Opo. Hindi ko alam kung
kung talagang nagmamaang-maangal lang yung mga Pariseo o talagang nakukulangan sila sa testimony ni Jesus Christ. Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, hindi sila maniwala. Kasi nga, ang sabi nila ay wala naman daw supporting o walang sususog o ay nung ipinaliwanag ni Jesus Christ, wala silang masabi. Wala silang masabi. Kaya nga, aywan ko lang kung nalilito yung mga tao noon o yung mga Pariseo o yung mga learned people. Kasi ang kumu-question sa kanya ay yung mga learned people yan. Yung may inaral o yung alam ang batas o sila ang nag-i-interpret ng batas o sila ang gumagawa ng batas. Wala pong hinto yung susog ng batas eh. Wala. Kasi nga, ang kalukuhan ng tao o ang tao ay pilosopo. Wala pong hinto eh. Hindi ba? Ang kalukuhan ng tao, kaya wala ding hinto ang paggawa ng batas. Example ko lang po yung si Martires, hindi ba? Ang reason niya, bakit hindi niya pinablish yung pagbasura ng kaso ni Joel Villanueva, ang reason niya, wala namang kanyang batas eh. Na inuutusan siya na i-publish ang lahat ng kanyang mga desisyon o ginagawa. Ayun po hindi ba? Ngayon, gagawa na naman ng batas na kailangan i-publish ay pero sira ulo na yan. Kung pati yun ay gagawin mo ng batas yun, masisira ng ulo. Bakit? Ay wala pong hinto ang kahilingan ng tao eh. Ang demand ng tao, wala pong hinto yan. Kaya, nagiging walang kwenta ng batas kasi nga pati yun gustong gawin na kailangan i-publish. Pero mayroon na pala, pero pahapyaw lang. Hindi direkta na kailangan ay yung mga importanteng bagay ay ipapublish ng ombudsman. Mayroong ganon. Ayun nga, walang hinto po ang kalukuhan ng tao. Tignan mo ngayon si Alan Peter Cayetano, hindi ba? Ang gusto niya, mag-usap tayo, hindi ba? Ay, hindi ba? Yun ang suggestion niya. Ngayon, lumalabas, gusto niya, dalawa sila o kaya mag-term sharing sila. Ayan po, wala pong hinto eh. Hindi ba? At yan po ang nagpapagulo. Ngayon ay, sige, basahin na po natin ito, John 5, verse 31 hanggang 40. If I were to testify on my own behalf, ito po ay, ang version nito ay New Living Translation. Opo. Para, kasi ako pag kumuha ako ng verse, inuubos ko yun hindi ako lumilipat-lipat inubos ko yun. New Living Translation po ito, hindi New King James Version. Okay. If I were to testify on my behalf, my testimony would not be valid. But someone else is also testifying about me. And I assure you that everything he says about me is true. In fact, you sent investigation to listen to John the Baptist. Ayan po Ang nag-testify sa kanya ay si John the Baptist, ang sabi niya. In fact, sabi niya, you sent investigators pala, to listen to John the Baptist. In-examine nila yung mga patutuo ni John the Baptist. Kinumprunta nila si John the Baptist. And his testimony about me was true. Of course, I have no need of human witnesses, sabi niya. Si Jesus Christ, hindi niya kailangan na may mag-testify para sa kanya. Hindi niya kailangan. Sabi niya, I have no need of human witnesses, but I say these things so you might be saved. Ang sabi ni Jesus Christ, sinasabi ko lang ito para masave kayo. Ang sabi niya. Ang sabi niya, hindi ko kailangan niyang testimony ng tao
Oh, pero sinasabi ko lang ito para masave kayo. Oh, at nagpadala sila ng mga investigator. Oh, mga kuan po, yung magque-question kay John the Baptist. Hindi ba? Ay sinabi niya at totoo naman yan eh. Okay. Ituloy po natin John was like a burning and shining lamp, and you were excited for a while about his message. But I have greater witness than John. O ayun dininig nila yung testimony ni John. O kaya na-excited sila. O kaya gustong-gusto nila. O, the one crying in the wilderness yun hindi ba? Sumisigaw yun sa sa siguro ay kabundukan o wilderness nga O, at dinidinig nila at nasiyahan sila. Ayan po ang sinasabi ni Jesus Christ. Pero mayroon ako kanyang isang witness na greater than John. Ayan po ay itataas ko lang po ha. Para maintindihan natin. Hinighlight ko po o binold ko yung 4 para nakikita nyo. Pero isinulat ko pa yan ito but I have greater witness than John. Ay yun? May teaching and may miracles ang nakasulat dito. Pero sa iba, may works, sabi niya, Pero ay paraanin na natin ito. May teachings and may miracles. Yun ang isang mag-testify sa kanya. Kung ano yung ginagawa niya. Ay simpre, ayun ang mag-testify kasi testimony mo yan yun ang nakikita nila nagpapakain siya ng mga tao. 5,000 men. Men lang yun ay wala pa yung mga babae. Mga bata. Kasi noon, pag bumilang, hindi kasama ang mga babae bawal magtanong sa babae. Bawal kausapin ang babae. Ayan po ay nagpagaling siya ng mga may sakit. Hindi ba? Even the waves of the sea obey him. Ayan po ang pinakita niya yun ang works niya. Kaya, ang sabi niya, I have greater testimony than John, or I have greater witness than John. My teaching and my miracles. Ang sabi niya. At sinabi niya dito, pangalawa po yun una si John the Baptist, pangalawa ay yung kanyang mga ginagawa. Yun ang mag-testify sa kanya. Ay itong mga ano bang ginagawa nito? Itong mga 18 Marines, wala nagdadaldal lang sila. Mabuti sana kung yung isang malita ay ibinigay nila talaga ng sa mahihirap, hindi ba? Ay hindi Ano bang ginagawa nila? Ay yun nga, tauhan lang sila yan Ay simple, kung sino yung nagbabayad sa kanila, doon sila susunod yan. Tauhan lang sila yan Kaya nga itong sabi ni Alan Peter Cayetano na independent siya, wala pong independent dito. Kung sino yung dumidepende ka doon sa tao na nagbabayad sa iyo. Ganun po yan. Hindi ka independent. Wala. Nasa Biblia po yan. A man is a slave to whom he obey. Hindi ba? Kung sino yung inu-obey niya, ay simple, yung nagbabayad sa kanya, o yung nagbibigay sa kanya ng pabor, doon sa susunod. Ang nakasulat po dito ay, the Father gave me these works to accomplish, and I prove that He sent me. Yun nga ang nagbibigay ng pruweba na talagang siya ay isinugo ng Diyos o ng Father niya. Ang Father dito, hindi yung tatay, kung hindi yun, saan siya nang pinagmulan, saan siya nang galing, Father. Noon yan, ganun ang description ng Father. Ay ngayon, ang description ng Father ay yung tatay Ay noon, sa Middle Eastern, hanggang ngayon, ang sinasabing Father, saan ka nagmula? Ganun po yan. Ay
Yun ang sinabi niya, hindi ba? O, ano ang pangatlo? And the Father, ang sabi niya. Binanggit na niya yung Father, and the Father, pangatlo na ito, pangatlo. And the Father who sent me has testified about me himself. Nag-testify po ang Father niya patungkol sa kanya. Kaya lang hindi nila iniintindi. Hindi nila iniintindi. Maraming bisis po yan eh. Nung sinabi ko na, nung baptism niya doon sa ilog ng Jordan, narinig nila parang kumulog. Pero nagsalita ang Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Yun ang sabi ng Father. At doon sa Transfiguration in the Mount, yung si Jesus Christ ay parang naging araw o hindi nila matitigan kasi yung tatlong dinala niya, si Pedro, si John at saka mayroon pang isa yung tatlong dinala niya ay yumuko na sa lupa kasi nga ay si Jesus Christ nag-transfigure. Maliwanag pa sa araw ang description nila. Ay simple, matatakot sila hindi ba? Pero nagsalita din doon ang Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Sabi po ng Panginoon, pakinggan nyo siya. Yumuko sila sa lupa Ay simple, ikaw hindi ka makatagal sa sinag ng araw ay mas matindi pa daw sa sinag ng araw nung nakita nila si Jesus Christ. At doon nakita din ata nila si Elijah at saka si Moses na kinakausap si Jesus Christ. Ganon Kaya ang sabi ni Peter, gagawa ako ng 3 kubol, sabi niya. Gagawa ako dito ng 3 kubol, ay isa kay Jesus Christ, isa kay Moses, isa kay Elijah. Ayan po kaya nag-testify po ang Father kay Jesus Christ. Yung iba hindi ko na babanggitin dito, sige, basta nag-testify ang Ama sa kanya. Pangatlo na po yun, ang una si John the Baptist, ang pangalawa, yung mga gawa niya o yung mga ginagawa niya o yung mga resulta ng gawa niya. Itong pangatlo ay yung kanyang Ama, nag-testify sa kanya. Sige, ituloy-tuloy po natin para maintindihan natin na yan ang nawawala sa mga 18 Marines. Nawawala hindi kasi pwede na mag-testify ka lang at sinabi nga ni Jesus Christ, "If I testify for myself, my testimony is nothing," sabi niya Sa ibang version po, "At any court of law." If I testify for myself at any court of law, my testimony is not valid. Oo nga naman, bakit mag-testify ka sa iyong sarili? Kailangan mo, mayroon kang 2 witness na mag-testify sa iyo na totoo yung sinasabi mo. Ay wala 18 Marines lang. Ano ang sinasabi nila? Nag-deliver lang sila ng mga malita. Yun lang. Ay sino ngayon ang mag-testify sa kanila na nag-deliver sila ng... actually, kaya nilang lusutan yan Bakit? Ay malita lang ang sinabi nila Hindi naman nila binilang Hindi naman nila nakita yung pira. May nagsabi daw sa kanila na ganon o may alam sila na ganon. Pero hindi. Ay simple, lulusot yan malita lang Hindi ba? Mabuti sana kung binuksan nila, binilang nila o tinanggap ni ganito. Wala sige, ituloy-tuloy na po natin Yun nga, "And the Father who sent me has testified about me himself. You have never heard His voice or seen Him face to face, and you do not have His message in your heart, because you do not believe me.
the one He sent to you. Yun, ano? Ngayon, ito na ngayon ang pang-apat. You search the scripture because you think they give you eternal life. Yung pang sinabi ni Jesus Christ. You search the scripture because you believe that you have eternal life. Naniniwala sila dun sa scripture at sinesearch nila yan o pinag-aaralan nila. Kasi naniniwala sila na naandun ang eternal life. But the scripture point to me, sabi niya. Pero yung scripture na yan na binabasa nyo, sabi ni Jesus Christ, na pinag-aaralan nyo, yan ang nagpapatotoo sa akin, sabi niya. Point about me. Ay oo nga naman, kung pag-aralan mo ang scripture, lahat mo lang nakasulat yan, ay ang itinuturo ay si Jesus Christ. Opo, na may darating na manunubos. Na ang tao ay hindi makakaligtas kung walang Redeemer. Yun po ang tinuturo dyan, doon sa Old Testament. Ngayon ay hindi nila nakikita. Ay doon nga lang kay Eva at Adan eh. Yung kay Eva Adan, ay Genesis yun, kwan yun, sinabi na ng scripture yung there is, ang sabi po, there is an enmity, maglalaban yung anak ng ahas at saka anak ng babae, maglalaban. Sinabi ng ganon. Yung mga anak ng ahas ay tutuklawin yung binti ng mga tao. Tutuklawin. Yung binti. At ito namang anak ng babae ay dudurugin, hindi ba? Dudurugin yung ulo ng ahas. Nakasulat po yan eh. Ay pero doon, ang tinutukoy pala doon, kung malalim ang pag-aaral mo, si Jesus Christ pala yun. Yung dudurugin niya ang ulo ng ahas. Kasi nga itong mga ahas, wala namang ginagawa ito kung hindi manuklaw. Ay simpre, ay ako nga, nung bata ako, pag nakakita kami ng ahas, sinahabol namin yan eh. Dinudurog namin ang ulo eh. Kasi nga delikado ay kung naapakan mo yan, patay ka, hindi ba? Kasi pag nagalaw mo yan, tutuklawin ka naman eh. Kaya inuunahan na. Akala nyo ba yung Biblia ganun lang? Hindi. Mayroon palang spiritual yan. You search the scripture, ang sabi niya, because in them you believe you have eternal life. But it is the scripture that testify about me. Yun nga, sa Genesis pa lang eh. Sinabi na na dudurugin yung ulo ng ahas eh. Yung mga anak ng ahas ay simple manganganak yan eh. At ngayon, ang description po ng mga Bible scholar, hindi lang pala mga ahas yan. Kasi nakakumbinsi sila ng mga tao. Naisalin sa mga tao na mag-ipon ka ng kayamanan, ganun po eh. Ang naisalin ng ahas doon sa mga tao. Kaya ang dinudurog ngayon ng mga kampo ng Diyos ay yung mga tao din. Dinudurog din ang ulo niyan. Kasi nga laban po yan eh. Labanan po yan eh. Yung ahas na sabihin natin na tao, saan yung tao, pero ang kaisipan ay ganun sa ahas, hindi ba? Ay tinutuklaw naman yung mga yung mga tao. Pero hindi yung tuklaw kung hindi ay ninanakaw nila yung mga katulad ng ganyan, hindi ba? Yung flood control, hindi ba? Hindi nila ginagawa yung project. Ninanakaw nila yung pundo, hindi ba? Ganun po yan eh. Sino ang nag-uutos sa kanila? Wala. Kung hindi yung ahas. Yung ahas na control sila ng ahas o
na-impluensyahan sila o na-possess sila. O, ganun po yan. Pero pang-apat yun, you search the scripture, sabi niya, for in them you believe you have eternal life. But it is the scripture that testify about me. Ay, ang dami po yan. Hanggang nga kung ano ang gagawin ni Jesus Christ sa pagwawakas ng mundo, hindi ba? Sa katapusan ng lahat, naandun. Oo. Aangat ang mga taong ligtas, aangat sa wakas ng panahon, aangat. Will lose gravitation, hindi ba? Mawawala ng gravity aangat yung buhay at saka yung mga patay. Aangat yung mga taong ligtas. And they will meet in the air. Ayan po. Meeting in the air naman yung kinakanta naman namin. Meeting in the air. Ay ito naman si Cayetano gusto niya kay Gatchalian kay Sirwin Gatchalian mag-meet tayo. Ay saan kayo mag-meet? Hindi ba? Mag-usap tayo, hindi ba? Ay anong pag-uusapan ng kadiliman? Sabi ko nga diniscuss ko nung isang araw Anong pag-uusapan ng kadiliman sa liwanag? O saan magtatagpo ang liwanag at dilim? Wala Pero nga ay meeting gusto mag-meet. Ay kalukwa lang po yan, hindi ba? Lulukuhin lang yan si Sirwin kasi nga, ang sinabi ko doon, wala namang isang salita yan Nag-apply siya ng custodian, hindi ba? Custodian of the most wanted man, si Bato de la Rosa, pero alam ko tatakas yun kasi nagsasalita siya Tatakas kako ito kasi sumigaw doon sa session hall, o palakad-lakad, papunta doon, papunta rito, naglalakad, at pati naman ito si Robin Hood Padilla, nagkwan na Huwag mo akong sigawan, sabi, huwag mo akong hawakan. Ay mga kalukuhan po yan Hindi ba? Ay, nakita ko yung natatangan na lang si Kwan, si Soto at saka si Ping Lacson at saka si Lito Lapid. Ay, parang namamangha sila na, ay bakit ganito nangyayari sa session hall? Ay, ayan po nai-influensyahan po ng ahas. Yan po. Hindi ba? Bakit sumigaw siya na huwag mo akong hawakan? Ay, iba po yun, hindi ba? Kung sa malaliit na bata yan, ay suntukan na yan ang ibig sabihin ng ganun. Hindi ba? Ngayon, ay pakaunti na sila ng pakaunti. Ay iyan na nga ang sinasabi ko. Ay, pero balik tayo dito. Isinulat ko na dito ang mga inilatad ni Jesus Christ para hindi tayo malito. Ito po testimony ni John the Baptist na tao. Hindi ba? Tao yun Ngayon, yung testimony ng kanyang mga gawa, my works, sabi niya, testify about me. Ay simple kahit na sinong tao, kahit magsalita ka na magsalita, wala akong kwenta yun. Kung hindi, ang titignan nila, yung ginagawa mo. Yung mga resulta ng gawa mo, by their fruits, you will know them. Ayan po, At ang pangatlo, the Father testify about me. Ayan, Pero dito, ang kuwang ko dito, ay kailangan yung testimony mo ay tama o kaya makatotohanan. Ayan po, yung hindi pwedeng baliin. Ayan, kasi mahirap i-distinguish ang Father Pero ang Diyos kasi ay katotohanan. Kaya dapat ang testimony mo ay totoo dahil yung madaling i-bless ng Panginoon. Yan ang nakikita ko dyan. At saka yung scripture. Ay ano bang scripture? Mga dokumento po yan. Ang tawag po sa scripture noon ay testamento o covenant. Old Covenant and New Covenant, hindi ba? O basta dokumento po yan. Ngayon, saan ang dokumento nila? Walang dokumento Bunganga lang Hindi ba? Kompleto po ito, hindi ba?
Ano ang hinahanap ng mga attorney? Dokumento at saka yung at least dalawang mag-testify. Ayan nga, si John D. Baptist. At saka yung mga nangyari, yung mga pangyayari, forensic nga eh. Oo. At saka yung may katotohanan, yung nga, the father. Ayan po O sige po at hanggang dito lang po At sana po tayo ay hindi malilito dyan sa ganyan. Hindi nila kayang humarap yan sa totoong investigasyon. Bakit? Ay kulang nga sila eh. Bunga nga lang ang ginamit nila eh. Bunga nga lang. Paano nila ikon yan? Paano nila patunayan yan? Magaling pa yung gagamba eh. Di ba? Laway lang eh. Nakakagawa ng bahay eh. Hindi ba? Ay ang tao po, hindi naman ganun eh. Kailangan may mag-testify sa kanila, at least 2 tao, 3, nasasabi na totoo yung sinasabi nila, at saka yung mga ginawa nila, i-examine yan, hindi ba? At saka yung katotohanan, the father, at saka yung mga dokumento. Saan yung mga dokumento nila? Hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana ay may natutunan po tayo, Dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.